ang bulag na bata at ang tagapag-ingat ng liwanag, isang mahiwagang kwento. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Cyrus Story. Salamat. May isang baryo sa pagitan ng kabundukan at gubat na bihirang puntahan ng mga dayuhan. Hindi dahil sa layo, kundi dahil sa mga kwentong ibinubulong ng hangin. Sabi ng matatanda, may mga lugar doon na mas matanda pa sa alaala ng tao. Sa gilid ng baryong iyon nakatira si Lino, isang batang bulag. Mula nang siya'y isilang, hindi na raw kailanman nagmulat ang kanyang mga mata. Hindi niya alam ang kulay ng langit, ang hugis ng mga bituin, o ang mukha ng mga taong minsan lang dumaan sa kanyang buhay. Ang mundo niya ay binubuo ng tunog, amoy, at haplos. Maaga pa lang, gising na si Lino. Hinahagod niya ang lupang malamig, binibilang ang hakbang papunta sa poso, at pinapakinggan ang bawat tunog. Dahil iyon ang kanyang mata. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan, bihira siyang kaawaan. Isa lang siyang pabigat, bulong ng ilan. Hindi na yan magiging kapaki-pakinabang, sabi ng iba. Naririnig niya ang lahat, ngunit natutunan niyang lunukin ang sakit, tulad ng paglunok niya sa gutom tuwing gabi. Ang tanging aliw ni Lino ay ang gubat. Kapag tahimik na ang baryo, doon siya tumutungo. Hindi siya natatakot sa dilim, dahil para sa kanya, pareho lang ang araw at gabi. Isang gabi, habang sinusundan niya ang pamilyar na tunog ng kuliglig, biglang nag-iba ang hangin. Naging mabigat. Parang may matang nakamasid. May tao po ba? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit may maliit na kamay na humawak sa kanya. Hindi malamig, hindi rin mainit. Tama lang. Hindi ka natakot, sabi ng tinig. Bata, ngunit may bigat ng katandaan. Hindi ko po kayo nakikita, sagot ni Lino. Kaya wala po akong huhusgahan, tahimik ang paligid. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng nilalang. Isa siyang duwende, tagapangalaga ng isang lihim na liwanag na matagal nang nagtatago sa ilalim ng lupa. Hindi ito liwanag na nakikita ng mata, kundi liwanag na nagpapanatili ng balanse sa mundo ng tao at ng mga nilalang. Ngunit nanghihina na ang liwanag. May mga taong nagbabalak sirain ang lupa, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kasakiman. Gusto nilang kunin ang bato ng liwanag, isang bagay na kapag nawala, mawawala rin ang ugnayan ng tao at kalikasan. Hindi kita hihinga ng paningin, sabi ng duwende, kundi ng kakayahang makinig sa mundo. Sa loob ng 7 gabi, tinuruan si Lino ng mga bagay na hindi natutunan ng mga nakakakita. Paano marinig ang kasinungalingan sa yabag? Paano damhin ang galit sa hangin? Paano makilala ang mabuti kahit walang anyo? Ngunit dumating ang gabi ng pagsubok. Dumating ang mga tao. May sulo, palakol, at sigaw. Wala silang nakikita kundi yaman. Tumayo si Lino sa harap nila. Hindi nyo kailangan ng liwanag, sigaw niya. Kailangan niyo ng katahimikan. At sa sandaling iyon, gumalaw ang lupa. Humina ang mga sulo. Ang gubat ay tila huminga. Kinabukasan, umurong ang mga tao. Ang bato ay nanatili. At si Lino ay bumalik sa baryo, bulag pa rin. Ngunit simula noon, kapag may batang nawawala o may pusong sugatan, si Lino ang hinahanap, hindi bilang bulag, kundi bilang tagapag-ingat ng liwanag na hindi nakikita. At sa kailaliman ng gubat, may isang duwending nakaupo sa ilalim ng puno, nakangiti, dahil alam niyang ang tunay na liwanag ay hindi kailanman sa mata nagmumula. Salamat sa pakikinig. Maaari kang mag-iwan ng komento kung ano ang gusto mong pakinggan sa susunod at mag-subscribe ka na